Kabanata 3211. Nalungkot si Cynthia Zimmer matapos mapanood ang sarili niyang ina na desperadong sinusubukang e-frame si Harvey York. Alam niya na ang patutuo ni Lillian Yates ang pinakamahalaga sa tatlo. Mapapawi lang ang hinala ni Harvey kung babawiin ni Lillian ang sinabi niya kaninang umaga. Kumunot ang noo ni Mandy Zimmer. Naniniwala rin siya na hinding-hindi gagawa ng ganito si Harvey. Pero alam din niya ang inaasal ng kanyang ina. Walang saysay na subukan at kumbinsihin siya sa puntong ito. Sa paghusga sa saloobin ni Lillian, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Harvey na linisin ang kanyang pangalan kung gagawin niya ang lahat at magiging saksi sa kaganapan. Dadalhin niya ang alaala ng pananaksak sa kanya ni Harvey sa tiyan sa Hong Kong habang buhay. Ang kanyang pagnanais na maging biyena ng isang mas mataas na uri ng pamilya ay nagtutulak din sa kanya upang gawin ito. Habang naghahanap si Mandy ng paraan para makumbinsi ang kanyang ina, ilang Rolls-Royce Phantom ang biglang sumulpot bago pumarada sa harap ng police station. Lumabas ang isang gwapong lalaki na naka-white coat. May hawak na payong para sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng gold-rimmed glasses at magandang damit habang naglalakad sila patungo sa police station. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Joseph Bauer mismo. Ang babaeng iyon naman ay si Ruby Murray. Mandy, ayos ka lang ba? Nabalitaan ko na nakalabas ka na sa bilangguan pagkatapos na maling akusahan ka. This is all my fault. Hindi kita na-treato ng maayos dahil sa problema ng pamilya ko. Ikinalulungkot kong pinahirapan ka at ang iyong ina dahil dito. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magbibigay ng patas na pahayag. Siguradong may mananagot dito. Ang halaga ng iyong sakit sa pag-iisip ay babayaran din. Lumapit si Joseph na may mahinang ngiti bago nagpakita ng iritadong ekspresyon, na para bang galit na hindi niya maalagaan sina Lillian at Mandy. Si Lillian na nagngangalit sa galit ay nagpakita ng isang mainit na ngiti nang makita ang mukha ni Joseph bago naglakad palapit sa kanya. Oh, young master, ano ang nagdala sa iyo dito? Naiintindihan ko na busy ka. Hindi big deal, sigurado akong marami kang nagawa para sa amin nitong mga nakaraang araw. Hindi kami masyadong nahirapan dahil sayo. Talagang tatandaan namin ito. Iniisip ng ilang tagalabas na maaari niyang iligtas ang mga tao dahil lang sa medyo malakas siya. Anong biro? Natigilan si Joseph. Hindi niya inaasahan na masasabi pa ni Lillian ang ganoong bagay. Isa kang malawak na may pag-iisip, auntie. I'm glad you understand, sabi ni Joseph, pilit na ngumiti. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Cynthia. Alam ko rin ang nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko ng leksyon ang lahat ng tanga. Simula ngayon, walang darating para sa iyo kapag pumunta ka sa Film City. Pinikit ni Joseph ang kanyang mga mata habang naglalakad patungo kay Mandy bago bumantong hininga. At saka, nabalitaan ko ang tungkol sa dati mong asawa. Alam ko na ang buong kwento ngayon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Si Jordan Bowie ay isa sa aking mga lalaki, ngunit siya pa rin ay sinundan ka. And to make it up to you, malaking pagkakamali ang ginawa ni Harvey. He's. Ano ang sinasabi mo, young master? Iyan ay wala sa iyong negosyo. Agad na pinutol ni Lillian Yates ang pag-uusap nila Mandy Zimmer. Ang bastard na iyon, si Harvey York, ay ipinanganak na may karahasan. Siya lang ang makakagawa ng karumal-dumal na bagay. Deserve niya talaga. Siya ang pumatay sa lahat ng taong iyon. Kailangan niyang magbayad. Tama na, inay. Manahimik ka na. Hindi napigilan ni Mandy na sawayin ang kanyang ina bago niya iniangat ang ulo para tingnan si Joseph Bauer. Wala itong kinalaman sa iyo, young master. Ayoko ring makipagtalo kung sino ang mali. Pakiusap, itigil mo na ang pagsali sa iyong sarili. Kumuha si Joseph ng isang mahaba at manipis na tabako at inilagay ito sa kanyang bibig na may mahinang ngiti. Ano bang sinasabi mo, Mandy? Si Jordan Bowie ang aking kababata kahit na ano. Kailangan kong managot kapag may nangyaring ganito. I have been contemplate the situation when I came here. Gusto kong gumawa dahil sa nangyari sa Bowie family ngayon. Ngunit, ang buhay ay dapat magpatuloy sa ating buhay.
Alam kong may nararamdaman ka para sa iyong dating asawa at nagi-guilty ka sa buong sitwasyong ito. Hindi mo nais na makulong siya sa likod ng mga rehas para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya di ba, pagdating ko rito, hinarap ko na ang bawat saksi. Kasama ang mga inspector, walang magtatangkang panatilihing nakalak ang mga susi kay Harvey. Mawawala din yung tape na yan ng walang bakas. Kung tungkol sa pamilyang Bowie, sila ang nagudyok sa mga gangster mula sa labas ng mga hangganan at pinatay dahil dito. Maglalabas na ako ng search warrant para sa mga gangster na iyon. Mananatili kay Tita Lillian na magbigay ng kanyang patutuo. Kung sasabihin niya na nagbubuga lang siya ng kalokohan at nakipag-usap siya kay Harvey, malulutas ang lahat. Sa ganoong paraan magkakaroon ng konkretong alibay si Harvey para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi na kailangang makulong si Harvey. Kahit nagalit ang mga tao sa kanya, walang magagawa ang batas sa kanya. Pagkatapos, nagpakita ng malumanay na ekspresyon si Joseph habang nakatingin kay Mandy. Maaari mo siyang bigyan ng patas na pahayag sa ganitong paraan. Pwede kang humiwalay sa kanya ng walang attachment. Maaari ka ring magsimula sa simula. Ano? Nagulat sina Lillian at Cynthia matapos marinig ang mahinahong salita ni Joseph. Hindi sila makapaniwala sa sinabi niya. Alam ni Lillian na sinisikap ni Joseph na makipagkasundo kay Mandy, ngunit nagpasya siyang palayain ang kanyang karibal sa bilangguan para sa kanya. Hindi inaasahan ni Cynthia na ganito ang sasabihin ni Joseph. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay palaging walang respeto sa kanya. Ginawa ba niyang masama ang mabuti? Hinding-hindi gagawa ng ganito ang ika-13 young master. Sa mga mata ni Cynthia, maaaring gamitin ni Joseph ang pagkakataong iyon para sirain si Harvey, o upo lang siya sa gilid na manunood ng palabas. Sinong mag-aakala na gagawin ng isang ganoong tao ang lahat para matulungan ang karibal niya? Mayroon bang iba pang mga lihim na motibo? O ginagantihan lang niya ng kabaitan, ang kawalang katarungan? Natigilan si Lillian bago niya pinandilatan si Joseph. Open-minded kang tao, young master. Anong lalaki? Hindi nakakagulat na isa ka sa mga pinaka-maimpluwensyang lalaki sa Floatwell sa murang edad. Mapapagaan ang loob ko kung makakasama ka ni Mandy Zimmer. Hindi nagustuhan ni Lillian Yates ang pekeng ugali ni Joseph Bauer, ngunit napuno pa rin siya ng kagalakan. Kung si Joseph ay isang lalaking mahilig sa disguises, si Lillian ay mabubuhay ng maluho kung siya ay pinakasalan ni Mandy. Tumingin si Lillian kay Mandy na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi nagdalawang isip. Ay, Mandy, kailangan mong igalang ang lalaking nasa harap mo. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi. Kumunot ang noo ni Mandy. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Joseph. Walang kabuluhan ang mga salita ni Joseph. Parang nanaginip lang siya. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Joseph matapos marinig ang papuri ni Lillian. Masyado kang mabait, Tita Lillian. Hindi naman ito problema. As long as Mandy can be happy and leave her past behind, this will all worth it to me. Pagkatapos noon, tumingin si Joseph kay Mandy na may pananabik na mga mata. Pag sinabi mo ang salitang yan, bibitawan agad ang asawa mo. Handa akong gawin ito para lang sa'yo. Bakas sa mukha ni Cynthia Zimmer ang pagkalito. Lalong nag-iingat si Rachel Hardy. Sabihin mo lang oo, Mandy. Bulalas ni Rachel na may mapait na tingin. Mamamatay si Harvey kung hindi. Dapat mong putulin ang relasyon sa lalaking iyon kapag lumabas na siya. Huwag hayaang mahulog ang kanilang ika-13 young master. Kung ako ang tatanungin mo, dapat patay na ang isang mamamatay tao na tulad ni Harvey. Pero dahil sinabi ng ika-13 young master, alang-alang sa kanya, hindi kita pipigilan na iligtas ang bastard na iyon. Handa akong magpatotoo na nakipag-usap sa akin si Harvey. Siguradong maswerte ang bastard na iyon. Napabuntong hininga si Lillian. Gusto niyang wakasan ang buhay ni Harvey. Ngunit ang paraan ng paglilibing ni Joseph sa mga bagay-bagay ay minsan at para sa lahat na medyo nakakaantig din. Kung tatanggapin ni Mandy ang kanyang pabor, wala nang paraan para itanggi niya ang kanyang nararamdaman pagkatapos nito.
Nakikita pa nga ni Lillian ang sarili sa pinakamataas na ranggo na pamilya ngayon. Pinag-isipan ni Mandy ang sitwasyon bago siya umiling ng mariin. Hindi na kailangan. Kailangan mong sabihin ang totoo, inay. At young master, hindi ko kailangan mong gawin ang anumang bagay para sa akin. Naniniwala ako na inosente si Harvey. Ang batas ang magbibigay sa kanya ng hustisya. Sigurado ako, salamat sa iyong kagandahang loob. Pero, ililigtas ko ang sarili kong asawa. Natigilan si Lillian matapos marinig ang mga salita ni Mandy. Hindi niya maintindihan kung bakit labis na nagtiwala si Mandy kay Harvey. Nagkatinginan sina Cynthia at Rachel. Hindi nila alam kung ano ang nasa isip ni Joseph, ngunit sa ilang kadahilanan, gumaan ang pakiramdam nila. Si Joseph, na nagpakita ng mainit na ngiti kanina, ay agad na napatayo. Isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang tumigas ang kanyang ekspresyon. Malayo rin ang mukha ni Ruby Murray, na nakatayo sa di kalayuan. Habang ito ay ganap na magulo sa labas, si Harvey York ay umiidlip sa loob ng interrogation room. Walang nagtanong kahit isang salita mula noong siya ay dinala. Ang Floatwell Police Station ay lumilitaw na tumutuon sa mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen at mga saksi pagkatapos na gabayan ng ilang mga eksperto. Dahil doon ay tuluyan na silang hindi pinansin ni Harvey. Hindi alam kung ito ay isang psikolohikal na pukana o sinusubukan lamang nilang mang-alap ng higit pang ebidensya kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na pabulaanan ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, matagal nang naiwang mag-isa si Harvey. Hindi naman mapakali si Harvey. Nakaidlip muna siya bago niya sinimulang pag-aralan ang mga pangyayari. Maliwanag na may taong nasa likod ng pagkamatay nina Ezra Bauer, Dylan Bowie, at Jordan Bowie. Ang mga taong mahusay na makontrol ang mga ganitong kaganapan sa float ay medyo bihira. Ang nakapagtataka lang ay mahirap kunin ang pagkakataong wakasan ang buhay ni Harvey kahit na siya ang pinakamalaking sospek sa insidente. Sa paghusga sa batas, maaaring palayain si Harvey pagkatapos ng 48 oras kung walang ibang indikasyon na siya ay nagkasala sa krimen. Walang alinlangan, na may iba pang plano ang kalaban para sa kanya pagkatapos nito. Baka bumili si Joseph ng buong presinto para lang makiusap sa akin ngayon. Hindi lang siya sumubok na mag-alok ng tulong kay Mandy, pero sinubukan din niyang sirain ng gusto ang reputasyon ko. Gusto niya akong tumakas sa batas at mapipilitang umalis sa aking posisyon bilang pinuno ng law enforcement. Napakahusay na plano. Matapos suriin ang sitwasyon, mas naging interesado si Harvey kay Joseph, na malamang nagagawa ng ganoong bagay. Karaniwang ginagamit ng mga tao sa Floatwell ang kanilang mga kamao para magnegosyo at magsalita ng katwiran. Ngunit hindi pangkaraniwan ang plano ni Joseph. Magsalita ka na. Sabihin mo sa amin ang lahat, Sir York. Nasa amin ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Walang saysay na subukang tanggihan ito. Itinulak ang pinto ng interrogation room bago pumasok ang isang lalaki at babaeng inspector bago sila umupo sa tapat ni Harvey. Pinatay mo ang buong pamilya sa murang edad. Mas nakakatakot ka talaga kaysa sa mga gangster sa ibang bansa. Nakokonsensya ka na ba? Ano ang iisipin ng iyong pamilya sa iyo? Bago pa man magsimula ang pagtatanong, ininsulto na ng babaeng inspector si Harvey sa mapang-utos na tono. May sasabihin ako sa iyo. Ako ang kaibigan ni Mandy sa kolehiyo, ako si Vivian Hall. Best friends din kami, tsaka ako ang may hawak ng kaso mo dito. Hindi man lang ako tinawagan ni Mandy pagkatapos niyang e-frame ang sarili niya. Pero tinawagan niya ako ngayon, sinasabing alagaan ka at pigilan ang sinuman na saktan ka. Talagang naniniwala siya na inosente ka. Tumingin sa iyo. Siya ang pinakamalas na babae sa mundo, nagpakasal sa isang buhay na bastos-in-law na tulad mo. Ang magagawa mo lang ay magdulot ng kaguluhan sa lahat ng nauugnay sa iyo. Isa si Mandy sa pinakamagandang babae, pero kailangan niyang magdusa ng ganito dahil sa iyo. Hindi lang ikaw ang hindi nagbigay ng kaligayahan sa kanya noong ikasal kayong dalawa. Kumapit ka pa rin ba sa kanya pagkatapos niyong maghiwalay? Bakit may mga taong katulad mo?
Mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at umamin ka na. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3215. Diretso ang tingin ni Vivian Hall habang malakas na sumigaw, sabihin mo sa akin ang lahat. Bakit mo sila pinatay? Paano mo sila napatay? Anong klaseng tao ang pinatay mo? Magsalita ka, gusto ko lahat ng detalye. Ang batas ang magbibigay sa iyo ng hustisya. Si Harvey York ay sumulyap kay Vivian. Wala kang anumang patunay na nakapatay ako ng sinuman ngayon, hindi ba? Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi kong wala akong pinatay? Natigilan ang lalaking inspector bago siya malamig na tumawa. Ang tape na iyon ay malinaw na nagpapakita sa iyo sa pinangyarihan ng krimen. May motibo ka rin sa paggawa ng ganyan. Ano ang silbi ng pagtanggi ngayon? Nagkibit balikat si Harvey. Ito ay isang preconceived na paniwala lamang. Huwag mong sabihin na ang tao sa tape ay hindi ikaw. Kahit na ganoon ang kaso, wala kang patunay doon. Siguro na mamasyal lang ako at ini-enjoy ang view. Higit pa rito, nakipaglaban si Jordan Bowie sa napakaraming tao sa Floatwell. Natural lang na gusto ng mga tao na mamatay siya noong una. Tama na, huwag mo nang subukang tanggihan ito. Malakas na hinampas ng lalaking inspector ang mesa kaya tumalbog ang ashtray sa kanya. Alam namin ang lahat. Ikaw ang pumatay sa lahat ng taong iyon. Nagtatanong lang kami kasi yun ang procedure. Ginawa mo ito. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Kalmadong kilos ang ipinakita ni Harvey. Hindi ko iyon ginawa. Wala akong dapat ikahiya. Hihihi. How dare you even say something like that? Maraming tao ang nakakita sa iyo na nagbabanta kay Jordan sa harap mismo ng police station kahapon. Ano ang silbi ng pagtanggi sa lahat nito ngayon? Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Vivian. Gumawa ka ng isang karumaldumal na krimen, Harvey. Ito rin ay may masamang epekto sa lungsod. Talagang sinusubukan kong maging matulungin dito, ngunit hindi mo man lang sasabihin sa akin ang anuman. Hindi ka ba nagsisisi? Siyempre, paminsan-minsan ay tinatawagan ni Vivian si Mandy Zimmer. Kaya naman alam niya kung gaano kawalang kwenta ang buhay ng isang manugang. Naniniwala siya na papatayin talaga ni Harvey ang mga tao para patunayan ang kanyang sarili. Sabi niya, may nagtangkang mag-frame sa kanya. Tingin niya baliw si Jordan o ano. Isinakripisyo niya ang buong pamilya niya para lang gumawa ng ganito. Hindi na mapakali si Harvey na kausapin si Vivian. Bilang age citizen, may karapatan man lang akong tumawag sa isang tao, tama ba ako? Tumahimik ka, gumagawa kami ng tala dito. Sapat na ako ay may mga karapatang sibil. Agad na nagdilim ang mukha ni Vivian. Sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil tinatrato kita bilang isang maliit na masyadong mabait? Ang kailangan ko lang gawin ay magsabi ng totoo. Ang iyong trabaho ay i-verify ito. Mali ba ako? Kailangan kong tumawag ng isang tao ngayon. Bago mo ako paaminin ng kasalanan ko, wala kang karapatang kunin ito sa akin. Pwede ka ring makinig. Wala akong pakialam syempre, pwede mo ring tanggihan ang karapatan ko. Magsasampa ako ng reklamo kung ganoon. Ngayon na talaga, malamig na tawa ni Vivian. Nabasa mo yata ang batas. Dapat ay alam mo na sa ngayon na ang kusang paglabag sa batas ay magdadala sa iyo ng kaso. May sasabihin ako sa iyo. Hindi mahalaga kung sino ang tatawagan mo. Hinding-hindi yun ang magiging iyong tagapagligtas. Kalmadong sinulyapan ni Harvey York si Vivian Hall. Wala kang karapatan na maging security cover ko. Wala kang kapangyarihan, wala ka ring status. Hihihi, hindi ba ako sapat para maging security cover mo? Parang malakas ka sa Floatwell kung magsalita ka. Tawa ng tawa si Vivian dahil sa galit bago siya nagtagilid. Tawagan mo na pagkatapos. Gusto kong makita kung anong uri ng security ang mayroon ka. Dam live-in-in-law na sinusubukang magpakitang gilas sa harap ko na parang mataas. Anong biro? Ngumiti lang si Harvey at may naisip bago siya nag-dial. Beep beep beep. Ang tawag ay matagumpay,
ngunit walang boses sa kabilang dulo. Hindi man lang naabala si Harvey. Bahagya niyang tinapik ang screen ng 3 beses at matiyagang naghintay. Isang excited ngunit kinakabahan na tono ang maririnig mula sa kabilang panig. CEO York, ikaw ba yan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ako makapaniwala na naaalala mo pa rin ang aking numero hanggang ngayon, Ansel Torres. Nagbibiro ka, CEO York. Magalang na bulalas ng nasa kabila. Hindi ko ito makakalimutan kahit nakalimutan ko ang sarili kong pangalan. Nakita naman ni Vivian ang inis na mukha nito. Sa tingin mo ba nasa cafe ka o ano? Hindi ito ang lugar o oras para makipagkwentuhan. I'm giving you 1 more minute. Sasagutin mo ang tanong ko pagkatapos ng 1 minuto. Napapikit ang lalaki sa kabilang side ng phone. Kung nagkataon, nandito ka ba sa Floatwell, CEO York? Oo, nasa Floatwell Police Station ako. Kailangan ko ng tulong mo. I'm kind of in a bind now, matapat na sagot ni Harvey. Floatwell Police Station. Medyo galit ang itsura ng lalaki. Anong nangyari? Sinasabi nila na pinatay ko ang buong pamilya Bowie, sagot kaagad ni Harvey. Pupunta ako dyan ngayon. Hintayin mo ako. Pagkababa ay binawi ni Vivian ang kanyang telepono at sinilip ang numero ng may mapanuksong tingin. Ansel, sino yun? Sigurado akong magaling siya. Humihingi ka ng tulong. At darating siya ngayon. Ano ang silbi ng lahat ng iyon? Sa tingin mo matatakot mo ako sa tawag na iyon sa telepono? Anong biro? Kung hindi ito tawag sa isa sa mga walang kwentang kaibigan mo, lulunukin ko ng buo ang telepono. Ang lalaking inspector ay may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang isang lalaki na hindi man lang kinilala ng kanyang sariling biyenan ay hindi dapat nakakakilala ng sinumang kahanga-hanga. Kalmadong ngumiti si Harvey. Alam mo naman ang tungkol sa pamilya Torres, di ba? Ang pangalan niya ay Ansel Torres. If I remember correctly, siya ang superior mo, di ba? Ansel Torres, Direktor Torres. Natigilan si Vivian bago siya malamig na tumawa. Subukan mo man lang magpanggap. Sa tingin mo hindi namin alam ang phone number niya. Sa tingin mo maaari mong tawagan ang isang random na numero at i-claim na siya ito. Hindi kami tanga. Ano ang silbi ng pagpapanggap ngayon? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagpasya si Mandy na pakasalan ka. Pinakiusapan pa niya ako na ingatan ka. Ano pa ba ang silbi ng mga bastos na tulad mo? Ang katapatan ay mahalaga, anak, sabi ng lalaking inspector. At least gumawa ka ng homework bago mo subukang lokohin ang mga katulad namin. Hindi mo nga alam ang number ni Director Torres, pero heto ka at nagpapanggap na tumatawag sa kanya. Kilala mo pa ba kung sino siya? Siya ay isang buhay na alamat ng lakas ng militar ng bansa, ang personal na bodyguard ng chief instructor noong siya ay nasa sword camp. Ang head instructor mismo ang nagsanay nito. Si Director Torres ay nag-iisang pinatay ang Diyos ng digmaan mula sa isang island country sa Euro-America battlefield. Dahil sa kanyang mga nagawa, siya ay naging direktor ng Floatwell Police Station sa murang edad. Siya ay isang orihinal na karakter sa itaas na mga social circle ng Floatwell. Sa tingin mo alam mo ba ang numero ng telepono ng mga ganoong tao? Sa tingin mo kaya mo siyang utusan? Sino ka sa tingin mo? Head instructor mismo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang marinig ang sunod-sunod na pang-iinsulto. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako siya? Tama na, hindi mo ba sinusubukang sirain ang reputasyon niya? Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Vivian. Ang punong instructor ay ang gulugad ng bansa. Pwede kitang ipakulong dahil lang sa ginawa mong katatawanan sa kanya. Ako na ang magsasabi, kung ikaw ang head instructor, ako ang iyong hamak na lingkod sa buong buhay ko at dinadalhan kita ng tsaa araw-araw. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi na nakaramdam ng awkward si Harvey. Ngumiti lang siya at sumagot. Napakasama ng ugali mo. Ayoko ng mga maids na ganito. Kalimutan mo na lang. Ambisyoso ka talaga. Agad na nagdilim ang mukha ni Vivian. Tama na ang kalokohang ito. Kung hindi mo aaminin ang iyong mga kasalanan,
magkakaroon ako ng maraming libreng oras sa iyo pagkatapos nito. Pagkalipas ng 48 oras, tatanungin muli namin ikaw. Tingnan natin kung tayo o ang nabubuhay na manugang na lalaki ay sumuko na. Galit na tumayo si Vivian at inayos ang mga gamit sa mesa bago nagpakita ng mapaglarong ekspresyon sa mukha. Kukuha kami ng pagkain bago kami ay muling maglaro sa iyo. Maghintay lang. O maaari mong hintayin na iligtas ka ni Direktor Torres. Sinenyasan ni Vivian ang lalaking inspector na buksan ang aircon at ibinuhos kay Harvey ang isang tasa ng mabangong amoy na kape sa kanyang harapan. Ganito ang pakikitungo nila sa mga sutil na sospek. Naniniwala si Vivian na isisiwalat ito ni Harvey sa lalong madaling panahon. Kalmadong ngumiti si Harvey nang walang sabi-sabi bago siya nagsimulang umidlip habang nakasandaw sa upuan. Hoy, sinusubukan mo pa ring magpanggap ngayon. Tutal walang magligtas sa iyo. Sa tingin mo ba ikaw ay may mataas na katayuan? Susuko ka kapag wala ka ng pag-asa. Sigurado ako dito. Malamig na tumawa si Vivian, at padabog na isinara ang pinto, at saka umalis kasama ang kasama. Pagdating nila sa harap ng pintuan, mayroong Audi A6 na nakitang nakaparada sa labas. Medyo maganda ang number plate. Ito ay tiyak na isang mas mataas na opisyal sa istasyon ng pulisya. Kinilig si Vivian at ang kanyang kasama nang makita ang plaka. Ang taong nagmamay-ari ng sasakyan ay walang iba kundi ang unang namumuno sa Floatwell Police Station. Agad namang lumabas mula sa backseat ang isang gwapong lalaki na nasa 20 anyos. Ang pinakabatang direktor sa kasaysayan ng Floatwell Police Station, isang lalaking katumbas ng God of War, si Ansel Torres, ay karorating lang. Lumala ang ekspresyon ni Ansel Torres nang humakbang siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Vivian Hall at ng kanyang partner bago nila nilapitan si Ansel. Direktor Torres, ano ang nagdala sa iyo dito? Naramdaman ni Vivian ang pagtibok ng kanyang puso. Walang paraan na maaaring mangyari ito, tama ba? Nahuli mo ba ang isang lalaki na nagngangalang Harvey York? Malamig na sigaw ni Ansel, nang walang pag-aaksaya ng isang segundo. Nasaan na siya? Kailangan ko siyang makilala ngayon. Tumutulo ang malamig na pawis sa ulo ni Vivian at ang partner niya habang kumikibot ang kanilang mga mata. Ito ay totoo. Totoo ang lahat. Kakatawag lang ni Harvey kay Direktor Torres. Nakarating siya dito sa loob lang ng 10 minuto. Bakit hindi mo ako tinawagan pagdating mo dito, CEO York? Kapag nalaman ng mga kapatid mula sa Sword Camp na nakakulong ka rito, gagawin nilang alabok ang buong bahay ko. Lumitaw si Ansel sa silid ng interogasyon 5 minuto matapos basahin ang mga dokumento ng kaso. Magalang siyang tumabi kay Harvey habang nagpapakita ng mapait na ngiti. Hindi man lang siya naglakas loob na umupo. Pagkatapos humigop ng tiyan ni Ansel, ngumiti si Harvey. 3 buong taon na akong nagretiro ngayon. Hindi na kailangang ilabas iyon. Nakarating ako dito nang hindi sinasadya. Kaya hindi kita natawagan nun. Of course, I don't want to disturb your peace if I have no other choice. CEO York. Masayang bulalas ni Ansel. Kung kailangan mo, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Pinutol ni Harvey si Ansel. Ayaw niyang ipakita ang tunay niyang pagkatao sa puntong ito. Saglit na nag-alinlangan si Ansel. Natutuwa akong nandito ka, Sir York. Gayunpaman, ang sitwasyon ay talagang medyo mahirap. Nagmulat ng mata si Harvey at tumingin kay Ansel. Sa tingin mo ba pinatay ko rin ang buong pamilya Bowie? Siyempre hindi, sagot ni Ansel, na umiling. I don't need any proof to know na ang taong tulad ni Jordan Bowie ay walang karapatan na kumilos ka. Anyway, hindi siya karapat-dapat. Ang sabi, ang kasong ito ay medyo mahirap. Nagbasa ako ng files bago ako pumunta dito. Ang lahat ay tumuturo sa iyong paraan sa sandaling ito. Medyo malalim na ang tubig ngayon. Hamalakhak si Harvey. Wala naman ako dito kung hindi yun, diba? Hindi na kailangang tawagan ka noon. Kung tama ang hula ko, malaki ang posibilidad na sangkot si Joseph Bauer sa bagay na ito. Siguro siya mismo ang lumalapit sa akin sa puntong ito, diba?
Natigilan si Ansel saglit bago siya tumawag sa telepono. Tama ka, nagpakita na siya ay bumili ng ilang inspector para gumawa ng peking ebidensya para sa iyo para hindi ka makasuhan. Kapag nangyari ito, ilalabas ka ng walang gasgas. Ngunit, kahit na makikita ka ng batas na inosente, ang mga tao dito ay hindi magsasabi ng parehong bagay. Malaki ang magiging problema mo kapag nangyari iyon. Ibang-iba ang Floatwell kumpara sa ibang lugar. Ang buong lugar ay sarili nitong underworld. Mayroong iba pang mga paraan upang makitungo sa mga tao kung hindi nagagawa ng batas ang trabaho. Tama, kahit si Joseph Bauer ay nakumbinsi ang iyong biyenan na panindigan ka, patuloy ni Ansel Torres. Ngunit tinanggihan ng iyong asawa ang alok, tulad ng inaasahan. Napangiti at nagkibit balikat si Harvey York matapos marinig ang mga katagang iyon. Parang gusto na talaga ng ika-13 young master na mamatay ako. Sa isang paraan, maaari siyang gumawa ng magandang impression kay Mandy Zimmer, ipalagay sa kanya na siya ay isang mabait na tao. At sa kabilang banda, gusto niyang pigilan ako na maparusahan ng batas. Sa ganoong paraan, magagawa niyang pakilusan ang mga tao sa underworld para ipaghiganti si Jordan Bowie. At saka, kahit hindi niya gawin iyon, maaari niyang gamitin ang peking ebidensya bilang bargaining chip para utusan ako. Kung hindi ako makikinig sa mga utos niya, ilalantad niya sa publiko ang lahat at pipilitin niya ako sa isang sulok. Ang pamilya Bauer ay may kontrol sa media. Kasabay nito, mayroon silang suporta ng karamihan sa Floatwell Underworld. Maging ang Sixth Gang ay may malalim na relasyon sa kanila, lalo pa ang Longmen at ang Golden Palace. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Ansel. Kung magtagumpay si Joseph, makikinabang siya. Either kaya kanyang pasunurin, o pwede kanyang patayin ng isang beses at para sa lahat. Sly bastard. Hindi nakapagtataka na kaya pa rin niyang bumangon sa loob ng pamilya Bauer nung ang panganay na Young Master at ang ikapitong Young Master ay naglalaban pa sa trono. Ang lalaking ito ay mukhang maamo at maginoo, ang pangunahing talento ng nakababatang henerasyon. Hinding-hindi ako umaasa na gagawa siya ng isang bagay na napakasama sa likod ng lahat. Huminga ng malalim si Ansel. Bilang isang lalaki mula sa upper social circle ng Floatwell, madalas siyang makipag-ugnayan kay Joseph. Sa pag-iisip, naramdaman ni Ansel ang nagbabadyang takot sa kanyang puso. Binalaan niya ang kanyang sarili na maging masyadong mapagbantay sa susunod na makita niya si Joseph. Kung hindi, baka laruin niya ang kamay niya nang hindi niya nalalaman. Tama, gesture good si Joseph kahit medyo hindi niya ako matatanggap, but it would really break me. Mukhang walang pakialam si Harvey. At kung hindi, magagamit niya ito bilang leverage ako. Siya ay isang ambisyoso na tao. Kumunot ang noo ni Ansel. So, ibig mong sabihin. Ngumiti siya. Hindi kita dinala dito para iligtas mo ako. Gusto kong ipatupad mo ang batas ng walang kinikilingan. Huwag hayaang sirain ng sinuman ang ebidensya. Gayun din, siguraduhin walang patotoo na mababago. Gawin ang lahat ayon sa aklat. Huwag kang gagawa ng ibang bagay dahil sa pagkatao ko. Lahat ay pantay-pantay sa mata ng batas. Huwag mong isali ang mabubuting tao dito. Huwag din hayaang makawala ang masama. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Si Mandy ay medyo kahanga-hanga pa rin. Kahit ngayon, mas alam na niya kaysa magtiwala sa batas. Malaki ang gulo ko kung niloko din siya. Huwag kang mag-alala, Mr. York. Ako mismo ang hahawak sa kasong ito. Walang sino man ang makakakuha ng pagkakataon na sirain ang anumang bagay. Huminga ng malalim si Ansel. Ang sabi, ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon para sa iyo ngayon, sa paghusga sa pamamagitan ng ebidensya. Mahihirapan kang makatakas sa sitwasyon ng hindi nasaktan. Alam ni Ansel na ang pagkakakilanlan ni Harvey lamang ang makakayang madaig ang lahat at mapapalabas pa siya sa bilangguan. Ngunit, ang pangalan ni Harvey ay tuluyan ng madungisan kung gumamit sila ng ganoong kalakas na taktika. Kabanata 3220. Sa pag-unawa ni Ansel Torres, alam niyang hindi hahayaan ni Harvey York na mangyari iyon. Mahirap makahanap ng ebidensya na makakatulong sa akin ngayon,
Mahinahong sabi ni Harvey. Ngunit dapat tayong makahanap ng mga puwang sa tape. Yung tape. Napapikit si Ansel. Tumango si Harvey. Hindi naman marami ang nakakaalam ng Art of the Skies dito, diba? Pinag-isipan ni Ansel ang sitwasyon. Mga demonyong monghe mula sa India. Sa buong kasaysayan, napanatili ng Floatwell ang magandang relasyon sa India. Paulit-ulit na ipapasa ng mga demonic monks ang kanilang dharma sa mga tao ng Floatwell. At ang kanilang yoga ay magagawang ganap na baguhin ang hitsura ng isang tao. Ito ay isang butas. Ako na ang bahala. Akmang lalabas na ng kwarto si Ansel. Bam! Biglang sinipa ang interrogation room. Mga 8 tao ang nagsiksikan sa isang lalaki na nakasot. Isang upperclassman na aura ang maramdamang nagmumula sa lalaki. Siya ay nasa edad na 30 sa karamihan, ngunit ang aura sa kanya ay partikular na kitang-kita. Maliwanag, siya ay isang tao na may magandang kinabukasan. Si Vivian Hall at ang iba ay nakatayo rin sa likuran niya. Casual na tumingala si Harvey at nakitang kamukhang kamukha ng lalaki si Ansel pero mas matino ang ugali. Parang mas malamig ang buong kwarto dahil sa pagdating niya. Nanginginig sa takot ang mga inspector sa likod niya habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Medyo natigilan si Ansel bago siya sumigaw ng, "Kuya, bakit ka nandito?" Pagkatapos, tumingin siya kay Harvey at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ito ang aking kapatid, si Mr. York. Siya ang pangalawang in command ng Floatwell, si Nelson Torres. Kumunat ang noo ni Harvey habang sinusuri si Nelson. Tuluyan nang hindi pinansin ni Nelson si Harvey habang binaril niya ng malamig na tingin si Ansel. Paano ako hindi pupunta kung nandito ka na inaabuso ang iyong damn power? Ikaw mismo ay naglilingkod sa ilalim ng punong instructor. Ikaw ang direktor ng Floatwell Police Station. May mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Ikaw, sa lahat ng tao ay dapat na maunawaan iyon. Makakahiya ka sa buong pamilya at sa akin kung patuloy kang mag-aakto ng ganito. Kuya Nelson, kaibigan ko talaga si Sir York, likas na sagot ni Ansel. Damn! Ayokong marinig. Galit na sigaw ni Nelson. He crossed his arms habang naglalakad papunta kay Harvey na may nanlalamig na tingin. Ikaw si Harvey, diba? I checked your identity bago ako pumunta dito. Ikaw ay isang buhay na manugang ng pamilya Jean ng Mordo. Pero, dapat mong gawin ang lahat sa pamamagitan ng libro ngayong gumagawa ka ng mga karumal-dumal na krimen dito. I don't care how you meet my brother, but you better handle this mess yourself. Walang gagawin ng pamilya Torres para masira ang pangalan namin. Huwag mong subukang kaladkarin ang kapatid ko dito. Mas sasaktan mo lang ang sarili mo. Sinubukan ng isang nakaligtas na manugang na kaladkarin ang sariling kapatid ni Nelson sa ilalim ng bus sa isang krimen na napakasama. Tiyak na hindi siya hahanga sa gayong kakilakilabot na tao. Hinding-hindi niya hahayaan ang gayong kakilakilabot na impluwensya na masira ang pamilya. Kaya naman dumiretso siya sa police station pagkakuha niya ng balita. Sir Torres, tama ba? Mukhang mali ka.